Okay. Good morning grade 9. Ito po ang no limitang hiri ng Kabanata 6, Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay isang lalaking bilugan ng buhok, kayumanggi ang kulay, at hindi kataasan kung titingnan sa physical na anyo. Ngunit kung susumahin sa kabuuang pagtingin ng bayan ng San Diego, isa siyang pinaka-mayaman, malapit sa simbahan at sa pamahalaan. Mahusay siyang makisama sa lahat ng tao, mahirap man o mayaman, mangmang o edukado, ordinaryong mamamayan o maging may tungkulin sa lipunan at simbahan. Kilala bilang isang mabuting tao si Kapitan Tiago, bagamat hindi nakapag-aral dahil sa kakuriputang taglay ng ama. Natuto siya sa pamamasukan sa isang paring Dominikano. Pinagtiyagaan siyang turuan upang matuto, kapalit ay ang paninilbihan sa pari. Kahit na pisikal ay maliit ang kanyang ulo, ang paniniwala naman ng marami ay may angkin siyang husay at talino. Napatutunayan ito ng mapangasawa niya si Doña Pia Alba, isang mayamang dalaga sa sipag at tiyaga sa pangangalakal. Napayabong nila ng mag-asawa ang kanilang kabuhayan. Ngunit sa kabila ng pagsasama ay umabot ng 6 na taon na hindi sila nabiyayaang magkaanak. Okay. So, si Kapitan Tiago, hindi siya nakapag-aral dahil nga sa kuripot ang kanyang ama. Kaya, para makapag-aral siya ay nanilbihan sa mga Dominikanong pari. Nag-aral, kapalit ang manilbihan ka sa magtrabaho bilang katulong ng mga pari. Na nakita niya ang kanyang si Doña Pia Alba, isang mayaman na dalaga at nangangalakal. Kaya napayabong ang kanilang kabuhayan. Sa kasamaang palad ay 6 na taon silang nagsasama na hindi man lang sila binigyan ng anak. Kaya may payo si Padre Damaso, ang kaibigan ni Kapitan Tiago, na mula sa payo ng kaibigan, mula sa payo ng kaibigan, ano karugtong? Okay. Mula sa payo ng kaibigan na kapanalig ng pananampalataya na si Padre Damaso, ay manalig sila ng mag-asawa sa Birhen ng Ubando upang sila'y mabiyayaan ng supling. Kaya kung gusto nilang magkaanak, maniwala lamang sa Birhen ng Ubando. Doon mang hingi ng anak. Sabi ng kaibigan niya si Padre Damaso. Hindi naglaon ay naglihi ang babae. So, naglihi na ang babae, no? Ang ibig sabihin, nabuntis na si Doña Pia Alba. Nagbunga ang kanilang pananampalataya ng isang napakarikit na sanggol na pinangalanang Maria Clara. Naging malaking palaisipan ang pananamlay ni Doña Pia Alba nang ito ay nagdadalang tao. So, bakit malaking palaisipan ang pananamlay ni Doña Pia Alba? Dahil nga, kaya nabuntis si Doña Pia Alba, hindi si Kapitan Tiago ang tunay na ama ng kanyang anak.
kundi si Padre Damaso. Naging malulungkutin ito at nanghina ang pangangatawan hanggang sa dapuan ng malubhang karamdaman. Iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Isang mistisang babae si Maria Clara, maganda at mayuming binibini na hinahangaan ng kapwa babae at lalaki. Hindi nakayanan ni Doña Pia Alba na pagtataksil sa kanyang asawa dahil isa siyang relihiyosang babae. Kaya yun ang dahilan na dinapuan siya ng sakit. At yun ang kanyang ikinamatay. Isinilang lamang niya ang kanyang anak at namatay din si Doña Pia Alba. So, ang nag-aalaga sa kanyang anak ay si Tia Isabel. Tunay ngang malapit si Kapitan Tiago sa simbahan at sa mga kaparian. Dahil nagagawa nitong tumbasan ng salapi ang kabanalan. Nakabibili na ang kanyang pira ng panubina at pamisa. Nagagamit rin niya ang kanyang salapi upang ipagdasal siya sa mga taong mahihirap kung wala siyang oras sa pagdasal. Lahat ay makukuha niya sa pira. Halimbawa, hindi siya makapagdasal, ipagdadasal na lang siya. So, makapangyarihan sa kanya ang pera. Ang mahalaga sa kanya yung pera. Kung walang pera, so, hindi siya mabubuhay. Hindi niya nalilimutan na magpapasalamat sa mga pari sa paraan ng pagbibigay ng regalo at donasyon sa tuwing may okasyon. Ang pagiging malapit rin niya sa pamahalaan ay hindi maitatatwa dahil sa nagiging masunurin niya sa batas. Maalalahanin din siya sa mga opisyalis sa pagbibigay ng regalo sa lahat ng okasyon. Ginawa niya yun kasi isa siyang mangangalakal para hindi siya walang makaantala kung anong mang tinitinda niya. Kaya pari man o kaya opisyal sa pamahalaan ay kaya niya itong bigyan ng pera. So, ang kanyang pagiging malapit sa pamahalaan at pakikipagmabutihan sa mga opisyalis ay nagdulot ng usapin ng mga taong bayan tungkol sa pagkakaluklok niya bilang kapitan ng kapisanan ng mga mistiso, gayong hindi naman siya mistiso. Diba? Marami ang tumutol, ngunit dahil sa kanyang katayuan sa lugar at impluwensya ay nakuha niya ang posisyon. Mula sa pagkasanggol ay pinalaki si Maria Clara ng kanyang Tia Isabel at sa pangangalaga ng amang si Kapitan Tiago at amain na si Padre Damaso. So, si Kapitan Tiago ang tinuturing na ama ni Maria Clara at si Padre Damaso ay ninong, amain, ninong ni Maria Clara. Nakasanayan na siyang maging anghel, birhin o sagala sa tuwing may prosesyon dahil sa taglay na katangian at kagandahan. Mamula-mula ang kanyang buhok, matangos ang ilong, may biloy sa pisngi at taglay ang maputi at manipis na balat. Pinaniniwalaan ni Tia Isabel na ang sanhi ng pagiging mistisa ni Maria Clara ay dahil sa ipinaglilihi ito kay San
Antonio. So, kaya daw maganda si Maria Clara dahil nga ito ay pinaglihi ng San Antonio. Okay. Kasi hindi naman siya mana kay Kapitan Tiago, kaya nagmana siya sa Santo Niño. San Antonio. Walang minana si Maria Clara kay Kapitan Tiago. Maliban sa pagiging maliit ang tainga. So, yun lang. Ang tainga lang ang kapareho sa ama. Kay Kapitan Tiago, yung lahat ng katangian ni Maria Clara ay pinaglihi daw ng santo sa San Antonio. Ano't anuman ay labis ang naging pasasalamat ni Kapitan Tiago sa ubando. Dahil sa pagmamahal at kabaliwan sa anak. So, nagpapasalamat pa rin siya sa ubando na binigyan sila ng anak. Nang mag-14 anyos, si Maria Clara ay ipinadala sa Beaterio ng Santa Catalina. Tutol man ang kalooban ni Maria Clara ay hindi niya magawang suwayin ang kagustuhan ng amaing si Padre Damaso na ipasok siya sa kumbento. So, tutol man ang kalooban ni Maria Clara ay wala siyang magagawa kasi yun ang kagustuhan ng kanyang ninong na si Padre Damaso. So, lahat ng desisyon ni Padre Damaso ay yun ang masusunod, hindi si Kapitan Tiago. Dahil si Padre Damaso ang tunay niyang ama. At hindi alam yun ni Maria Clara. Ang pagkaalam ni Maria Clara, si Kapitan Tiago, yun ang tunay niyang ama at ninong si Padre Damaso. Napahiwalay si Maria Clara sa ama at tiyahin at kaibigan. Kababatang si Crisostomo Ibarra. Nagkahiwalay sila dahil si Crisostomo Ibarra ay gustong paaralin ni Don Rafael sa Espanya upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Labag man sa kalooban ni Crisostomo na umalis sa Pilipinas dahil nga sa kagustuhan ng kanyang ama na makapag-aral siya, ay hindi na siya tumutol. Kaya naghiwalay silang magkasintahan si Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Kaya napagdesisyon si Padre Damaso habang wala dito si Crisostomo Ibarra sa Pilipinas ay ipasok din niya sa kumbento si Maria Clara. Ilang taon pa lamang ang nakalipas mula nang mapagpasyahan ng matalik na magkaibigang Kapitan Tiago at Padre Damaso. Don Rafael Ibarra, ang kanilang mga anak ay ipakasal sa takdang panahon. Naniniwala ang dalawa na wagas ang pagmamahalan ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. So, ang napagkasunduan na nila na kung nasa tamang edad na ang kanilang anak ay ipapakasal nila. Ngunit hindi natuloy ang kanilang plano dahil nga nagkaroon sila ng alitan ang magkaibigan, si Padre Damaso at saka si Don Rafael Ibarra. Kaya sa kadahilanan ay nainggit si Padre Damaso sa kayamanan ni Don Rafael Ibarra. Okay, yun lang po at maraming salamat.